Ngayong araw na to, ang topic natin ay The Parable of the Ten Virgins. Mapagpalang buhay po sa atin lahat, mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome po sa Usapang Born Again. Ako po ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Dong Galang. At sa oras na ito, ang tatalakayin po natin ay isa sa mga tanyag na parable ng ating Panginoong Jesus. Isa ho ito sa maituturing kong napaka-importanting parable na dapat nating pag-aralan. Ito po ay walang iba kung hindi yung The Parable of the Ten Virgins. Ito po ay naisalaysay ni Matthew sa kanyang Gospel. In fact, kung may mga Bible po kayo, ay buksan po ninyo ang Matthew chapter 25, verses 1 hanggang 13. Kasi po nandiyan yung pinakakwento ng parable na diniscuss ni Jesus sa kanyang mga alagad. Okay? At ang parable pong ito ay napakahalaga sapagkat mag-iiwan ho ito sa atin ng isang babala na kapag tayo ay natulad doon sa mga foolish virgins, yung 5, mapapahamak ho tayo mga kapatid. Kaya mas mainam na para maintindihan natin ang kwento ng The Parable of the Ten Virgins, ay basahin ho muna natin ang kwento at nang sa ganon ay makita po natin kung ano ang nilalaman ng talinhagang ito na bakit ko nasabing isa sa pinakamahalagang parable ito na diniscuss ng ating Panginoon. Okay? So, kung bukas na po ang mga Bible ninyo, ito po ay sa Matthew chapter 25, verse 1 hanggang 13 po. And I will be reading from NIV translation. Okay? Ang sabi po ay ganito. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and 5 of them were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. However, the wise virgins took oil in jars along with their lamps. Verse 5. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here is the bridegroom! Come out to meet him!" Then all the 10 virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil. Our lamps are going out." "No," they replied, "there may not be enough for both of us and you. Instead, go to the house who sell oil and buy some for yourselves." But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the banquet of wedding, and the door was shut. Later, the others also came, and they say, "Sir, sir, open the door for us." But he replied, "I tell you the truth, I don't know you. And therefore, keep watch, because you do not know the day or hour that the Lord will be coming." Okay? Ito po ay isang kwento na kung saan ay binibigay ng Panginoon sa kanyang mga disciple. At nais ko pong balikan natin para tignan natin kung ano yung nilalaman ng kwento. Ano ba yung makikita natin sa kwentong ito, mga kapatid? Una, meron daw pong 10 virgins. Okay? Babae na, kumbaga, ay hindi pa nakakatikim ng sex. So, tinatawag na virgin. At dahil sa hindi pa nakakatikim ng sex, sila po'y dalaga. Ayon sa tinatakbo ng kwento, sila po ay ikakasal sa iisang lalaki. Okay? Hello?
10 versus 10 virgins. Totoo po, may ganyan po talaga mga account na kung saan mag-check nyo po ang Google, ang internet, may makikita po kayo na lalaki isa tapos may 4 na babae. Depende po yan kasi sa economic status ng lalaki, lalo na kapag ang relihiyon po ay Muslim or ibang relihiyon at hindi Kristiyano. Okay? Pero dito po, for the sake of the story lang naman, dinidiscuss ito ng Panginoon. Okay? Na, kumbaga, let us assume that there is a bride and there are 10 virgins. Okay? So, itong 10 virgins na to, alam natin ang kwento na sila ay ikakasal doon sa bridegroom. Okay? Ngayon, ano sinasalaysay ng kwento? Ang sabi dyan, doon sa pagpunta nila sa palasyo, habang naghihintay, wala pa yung groom. Wala. Okay? At nung dumating sila, ay nagdala sila ng lamp at lahat sila ay may lamp, pero yung 5 wise, nagdala pa sila ng oil jars. Meron pa silang mga tapayan na meron silang reserve na langis. Kasi po yung parang gasera po, maliliit lang yan na pinipihit na gano'n habang lumalabas yung pabelo. Yung wise virgin, nagdala po ng oil jars. Yung foolish virgins, wala. Okay? So ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito, preparado yung wise virgins. Yung foolish virgins, bahala na. Pagkakasyahin na lang at sana umabot ang kanilang lamp sa pagdating ng groom. Kaya lang, may nagpasabi. Yung messenger ay nagsabing, ay nako, ang groom madidelay sa kanyang pagdating. Di, kumbaga, naalaman ng 10 virgin at hindi ko maintindihan kung bakit itong 5 foolish virgins po, nung sabihin sila ay nasabihan sila na madidelay ang pagdating ng groom, hindi sila nag-prepare. Okay? Kumbaga, hala, matatagalan. Baka hindi magkasya itong lampara natin. Di ba? Well, anyway, akin lang po yun. Wala yun sa kwento. Okay? At sinabi po dito, nung dumating na yung groom, okay? Sinabi rito, at midnight, alas 12 ng gabi. Okay? Verse 6 ng Matthew chapter 25. The messenger cried out, here is the bridegroom. Now come to meet him. Nakatulog sila, okay? Nung magising sila, okay? Napansin lahat nila na lahat sila naubusan. Okay? So, anong sabi rito? Ang mga merong oil jars, fill in nila yung kanilang mga oil lamps. Paano magpifill in yung mga foolish virgins sapagkat wala naman ho silang dalang reserba? Ang sabi sa kwento, nang hihingi sila, bigyan nyo naman kami ng inyong oil. Ang sabi ng wise virgin, ay hindi pwede. Dahil pag hinatian namin kayo, pareho tayong kakapusin. Sabi niya. Ganito na lang. Buti pa, pumunta kayo sa tindahan, bumili kayo ng langis. At yun naman ang ginawa nga nung 5. Pumunta sila sa mabibilhan ng langis para mag-refill para doon sa kanilang oil lamp. Kaya lang, nung sa panahon na sila po ay wala at bumibili, dumating ang groom at binuksan ang pintuan, pumasok ang groom, pumasok ang 5 wise na virgins. Siyempre, magaganap yung kasalan sa loob. Kaya lang, nung sinarado na ang pinto, saka naman dumating ang 5 foolish virgins. At ang 5 foolish virgins na to ay umiyak sa may pintuan. Sabi sa verse 11 ng Matthew chapter 25, ang sabi, Sir, Sir, sa ibang translation ay, Lord, Lord, open the door for us. Okay? Nakikiusap sila. Sa verse 12, ang sabi ng groom, yung groom mismo, sabi niya, but the groom replied, I don't know you. Hindi ko kayo nakikilala. Kaya doon sa puntong ito, makikita po natin na walang nangyaring kasalan doon sa 5
foolish virgins. Pero doon sa 5 wise virgins, meron. Ang conclusion dito ni Jesus, sabi niya, therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour the groom will be coming. Sa ibang translation, sinabi niyan, because you do not know the day or the hour the Lord will be coming. Okay? Ngayon, ano yung dapat nating matandaan sa bagay na ito? Okay? Una po, malaki ang kinalaman ng kwentong ito sa atin na mga born-again Christian. Okay? Kumbaga, hello, Brother Dong, ang ibig mo sabihin yung mga virgins, mga born-again Christian. Opo, sila po yung mga mananampalataya na napasok na sa generation ni Jesus Christ. Ibig sabihin, tayo po yung tinatawag na virgins dyan. Okay? Ang virgins po dyan, kung tutusin, ay malinis. Malinis. Kumbaga, walang bahid. Tayo pong mga born-again Christian, tayo po ay pinapaglinis na ng Panginoon at ginawa niya tayong righteous sa kanyang harapan mula nung tanggapin natin siya. And therefore, yung virgins dyan ay yung mga righteous na mga Christian ngayon. So lumalabas mga kapatid, tayo po na mga mananampalataya ng Panginoon dahil tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Tayo ay makasalanan, di ba? Pero dahil tinanggap natin si Kristo na matuwid, nagiging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi dahil sa ginagawa natin ang katuwiran, hindi dahil sa ginagawa natin ang righteousness, but because God is righteous, Jesus is righteous, and when we accepted Jesus in our lives, His righteousness is upon us. Naging righteous din tayo. Naging virgin din tayo, mga kapatid. So, yung virgin pala ay righteousness, mga kapatid. Okay? Tapos, ang sabi po dito, yung virgins pong ito, hati sa dalawang pangkat. Merong mga foolish virgins at merong mga wise virgins. Ano ang pagkakaiba nila? Una, parehas naman sila may dalang may dala silang mga lampara. Ang pagkakaiba nila, bakit sila tinawag na foolish at bakit naman tinawag na wise? Kasi yung mga wise po, may mga dalang oil jars, may dala silang reserba. Ang foolish virgins, wala. Bakit po? Kaya nga hangal hindi nagdala. Ang tawag nga natin dyan, syusyuga, di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, napakahalaga na ang bagay na ito'y kasalan, dapat preparado ka. Diba? Naka-attend na ba kayo ng isang kasalan na nung kakain na saka pa lang nagpe-prepare ng pagkain? Diba? Well, lately po ay may na-attendan akong handaan na kung saan saka pa lang nakapila, saka pa lang nagpe-prepare ng pagkain yung catering services. Okay? Wala pang mga panando. Okay? So, parang nakakahiya dahil yung mismong araw ng kasal, hindi preparado yung mismong ikakasal. Okay? Hindi ko nilalahat. Kasi meron dyan, yung 5 na tinatawag na wise virgin, preparado po sila. Okay? Kalmado, nakahanda, na anytime dumating, hindi sila kinakabahan. Bakit? May reserva silang lagis. Okay? At nung dumating nga ho yun, nag-refill lang po sila at walang problema. Humihingi. Hindi nila pinagbigyan. Kadamutan ba yun? Yun ba ay kasakiman? Hindi ho yun kadamutan. Hindi ho yun kasakiman. Sinasabi naman nila ang katuwiran na pag naghati tayo, parehas tayong kakapusin. Kung parehas tayo mauubos, walang papasok na 10 virgins sa loob. And besides, hindi naman ho talaga yan langis na napapamigay, na nahihingi at na ibabalato sa iba. Ginawa ho langis lang yan ni Jesus Christ. Pero ang totoong kahulugan, dahil ang virgin po ay righteousness, tayo ang tinutukoy dyan ng mga mananampalataya na nag-aantay sa Panginoon. Ang oil po dyan ay walang iba kundi pananampalataya.
Yes po, pananampalataya. Ang tanong, ang pananampalataya ba napapamigay? Di ba? Hindi napapamigay ang pananampalataya. Hindi nahihingi at hindi na ibabalato sa iba. Kung ang pananampalatayang taglay mo ay sa'yo lang yan. Hindi mo yan ma-share sa iba. Okay? Ngayon, para pag sinasabi ng mga virgin na wise ay pengi namang pananampalataya, pahati naman, hindi mangyayari yan. Although, kung titignan niyo po dito, oil kasi yan eh. Okay, oil naman pala. Di pa pwedeng hatiin, di ba? Kalahating litro sa'yo, kalahating litro doon sa wise virgin. Eh, ang problema nga, ayaw bigyan eh. Ayaw. At pilitin naman magbigay ay magkakaproblema sila na 10. Ang ganda naman ng ipinayo. Pumunta kayo sa tindahan. Bumili kayo ng oil. Yun nga lang, sa sawing palad kung kailan bumibili sila saka dumating at pagkatapos po ay pumasok sa loob, ang nakaabot lang ay walang iba yung wise virgin na 5, yung 5 na iwan. Ano po ang ibig sabihin ng kwentong ito? Ang kwentong ito po ay may kinalaman saan? Sa rapture. Yes po mga kapatid, ang kwentong ito, malaking malaki ang pagkakaugnay sa rapture, sa biglaang pagdating ng ating Panginoon. Ikaw at ako ang sinasalaysay ng kwentong ito na mga virgins na nabibilang sa 2 hanay. Ikaw ba ay kabilang sa wise virgin o ikaw ay kabilang sa foolish virgin? Paano mapagkakaiba ang mga mananampalatayang wise at saka mananampalatayang hindi wise or mga foolish na mga mananampalataya? Ang mga foolish na mga mananampalataya hindi nagtataglay ng pananampalataya. Yung bang nasayang ang righteousness na tinanggap mo mula nung tanggapin mo si Kristo, pero pagkatapos doon binalahura mo na ang pananampalataya mo? Nasasayang dahil kumbaga sa baboy nalinis ka na, pero pagkatapos mong linisin, bumabalik ka pa rin sa pusali. Ang sabi nga ni Jesus, nakakapanghinayang parang aso na isinukan na niya sana, tapos bandang huli kakainin niya pa rin. Ang ibig sabihin po nito, hindi nagbago. Okay? Ano po yung simbolo ng lamp dyan? Liwanag. Di ba pag minulak ang lampara, may ilaw yun at may ilaw yun, may liwanag. Liwanag. Yung 5 na matitino, nabubuhay sa liwanag. At yung 5 na hangal, nabubuhay sa kadiliman. Keber nila kung maliwanag, keber din nila kung madilim, wala silang pakialam. Pero dito po sa mga wise virgin na ito, concerned sila na dapat habang naghihintay sila, hindi nagdidilim ang kanilang paligid sapagkat sila ang pinagmumulan ng liwanag. Kaya nga sila nagdadala ng extra oil jars sapagkat hindi nila papayagan na sila ay mabuhay sa kadiliman. Okay? Pero etong walang dala, maliwanag ito. Pumapayag sila na kahit madilim, okay lang. Okay? Halimbawa po, i-assume natin, hindi dumating yung groom. Okay? Hindi dumating. Okay? Naubos yung lampara. Naubos. Okay? Tapos nagkarga yung mga may baon, hindi maliwanag pa rin sila. Tapos titingin-tingin sila, oh, patay na yung mga lamp ninyo. Wala ba kayong balak lagyan? Okay lang. Wala pa naman yung group eh. Diba? Ganyan. Wala silang pake doon sa lamparang dala nila na nagtataglay ng liwanag. Yan ang problema mga kapatid. Kung ilalagay natin yan sa konteksto ng pananampalataya natin ngayon, ang tanong, ikaw at ako, nabubuhay ba tayong dalawa sa liwanag? Nabubuhay ka ba sa liwanag? Nabubuhay ka ba sa dilim? Diba? Paano natin pagtataglayin ang liwanag na ito
na habang naghihintay tayo sa groom, na walang iba kundi ang Panginoon, na pagbiglang dumating, maliwanag pa rin tayo, tanggap tayo sa kanyang kaharian. Paano kung abutan ka ng taglamig? Paano nung abutan ka, ikaw ay nasa dilim? Yung virgin dito, ikaw yan eh. Hindi ko lang alam kung kabilang ka sa 5 na mahangal at saka sa 5 na mga marurunong. Pero ang tinutukoy dito, pag biglang dumating si Kristo, masasama ka kaya? May liwanag ka bang dala? O hinayaan mo lang nagdilim? Dahil unang-una, wala kang balak magbaho ng langis na magpapaningas na yung liwanag. Kumbaga, wala kang dalang pananampalataya. Kaya ang buhay mo madilim. Tandaan nyo to mga kapatid. Kahit sabihin mong born again Christian ka, kapag wala kang pananampalataya, walang silbi ang pagiging born again Christian mo. Walang silbi. Kiklaim pa nila, ay Christian ka din? Christian din ako. O sa ka umatin? Asa ngayon, hindi ako umatin eh. Hindi ka umatin. Nakakarinig ako niya na, ang lakas ng loob. Sabihin niya Christian siya, tapos pag tinanong mo, sa church ka pa umaatin? Asa ngayon, wala akong church na inaatid. Eh di wala kang pananampalataya. Wala kang liwanag. Kaya pala yung ugali mo ay bumabagay sa mga tao ng mundo at hindi nakikita sa iyo ang totoong Kristiyano. Kumbaga, Christian ako eh. Christian ka? Oo. Talaga, hindi halata. Hindi halata. Mga kapatid, nais ko pong bigyan ng simpleng lesson learned ang kwento ito. Sapagkat ang problema ho dito, dapat lagi tayong nagtataglay ng liwanag. Dahil ang hangad ko, matulad tayo sa mga wise virgin na nung i-announce na madidelay, wala silang pakialam. Bakit? Eh kasi may tagla sila na extra oil jars. Okay? Preparado sila kahit mag-delay ang dating ng Panginoon. Okay? Well, yung isa naman din, wala rin silang pakialam. Hindi dahil sa may dala sila, wala silang dila. Okay? At hindi nila talaga binibigyan ng importansya na any moment dadating ang Panginoon. Diba? Kaya nga, napakasimple lang ng mensaheng ito mga kapatid. Na sa kwentong ito, dapat maunawaan ninyo na dadating daw ang time. Ito po ikukunin ko sa Matthew chapter 7 verse 21 at saka 22. Ang sabi rito ni Jesus mismo, "Not everyone who will say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. And many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name we drive out demons and we perform many miracles. Then I will tell them plainly, away from me, you evildoers, I never knew you." Okay? Sakit yan. Okay? Ang tinutukoy niya dito, hindi mananampalataya. Ang tinutukoy niya dito, mga mananampalatayang binalahura ang kanilang pananampalataya. Sinalaula ang sanay magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Dito nga, ang kumeklaim ng mga born-again Christian dito ay nagsabing, nag-preach sila. Kasi yung prophesy po dito ay proclamation of the word. Okay? Did we prophesy in your name? Di ba nag-proclaim kami ng iyong pangalan? Nagpahayag sila.
Ibig sabihin, pastor pa pala to. Tapos, ang sabi dito, and in your name, Lord, we drive out demons. And in your name, we perform miracles. Ang mga tao ito naggamit pa ng heavy sa ministry. Okay? Kaya lumalabas, nakapagtataka naman, naggamit ng todo sa ministry only to find out, hindi ligtas. May ganon. May ganon. Mga tele-evangelists, mga well-known pastors or preachers, na bandang huli magugulat ka. Kasi napapanood mo sa TV. Nagpapalayas ng demonyo. I rebuke you in Jesus' name. Bandang huli nung nasa langit na kayo, nasaan po si brother po, yung sikat na napapanood namin sa TV? Nasa impyerno. Hindi nga, Lord. Joke yan. Nasa impyerno. Talaga. Ano, sumisigaw mo? Lord, Lord! Di ba nag-preach ako? Nagpalas ako ng demonyo. Ginamit mo ako sa mga miracle, di ba? Bakit ako napunta dito? Oo nga, Lord. Bakit napunta siya doon? Yung totoo? Kasi kailanman ay hindi ko sila nakikilala. Patay. Patay. Diba? Sabagat ito yung mga may tungkulin sa church. Hindi sila just na member. Big time ang tungkulin nito sa ministry sa ngayon. Pero bandang huli, bakit naiwan? Balikan natin yung parable of the 10 virgin. Kasi nabibilang sila sa foolish virgin na wala silang liwanag. Wala silang pakialam kung wala man silang dalang extrang oil para ang buhay nila magliwanag. Pero nagagamit sa ministry. Kasi nga virgin, kabilang sana sa pakakasalan ng Panginoon. Kumbaga, sayang yung pagkakataon, nandoon ka ni. Diba? Tinanggap mo na, nandun na sa iyo yung righteousness, and then all of a sudden, hindi ka kinikilala ng group, hindi ka kinikilala ng Panginoon. Well, yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng kwentong ito na atin pong natalakay. Kung may pagkakataon kayo, basahin niyo po ulit ang Matthew chapter 25 verse 1 to 13 para makita po ninyo na ang last part, yung verse 13 at verse 12 ay kamukhang-kamukha ng verse 21 at verse 22 ng Matthew chapter 7. Bakit po? Sapagkat ang totoo, ang the parable of the 10 virgin ay malaki ang kaugnayan sa biglaang pagdating ng groom, or sabihin natin sa biglaang pagdating ng ating Panginoon. At yan ay rapture. Okay? Well, maraming salamat po sa inyong panonood sa video ito at saka sa mga susunod na video na akin pong ipopost ulit. Pero bago po ako magpaalam, ako po yung magsha-shout out kay Grace Marie J2. Salamat sa patuloy mong panonood, kapatid. Palibasa ay account name lang, Grace Marie. Pagpalain ka ng Lord. At saka si theme song J. Person Love 2593. Haba, di ba? Pero nagpapasalamat ako kasi binabasa ko yung comment. At salamat sa pagbabahagi mo na every time na nanonood ka pala, yung na-share mo rin. Huwag kang mag-alala dahil doon sinisipag ako mag-aral at mag-post dahil meron pala mga kapatiran na gagamitin ang mensaheng ito para ibahagi sa mensahin sa ibang tao. Magtulungan po tayo
Kung may maabot po kayo ng mga kaluluwa na kailangan kumain ng salita ng Diyos para lumakas ang pananampalataya, di ba? Sapagkat yan ang ilaw, ang pananampalataya. Okay? Well, anyway, shout out po sa kanya, sa kay Brother Dionisio. Brother Dionisio, kapatid, alam ko na ikaw ay nagsa-search pa, pero huwag kang magalala, nandito ako. Basta kausapin mo lang ako sa Messenger. Sa Facebook ko kasi nagluluko eh. Okay? Siya pala, when it comes to Facebook po, kung gusto niyo po akong i-add friend, ako po ay Leoncio Galang Jr. sa Facebook. Leoncio Galang Jr. Tapos ang akin pong display picture ay yung katabi ko po yung aking asawa. Okay? So maraming salamat po mga ka-worship. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa araw na ito. Mag-iiwan ako ng pansamantala, pero babalik ako. Kaya mapagpalang buhay sa pangalan po ng Usapang Born Again at sa aming church dito sa Antipolo, ang Jesus Heart of Worship Church. Ako po si Brother Dong. God bless po. Bye-bye. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.